Mahilig ka bang kumain ng kakanin? O baka naman gusto mong magluto ng kakanin pero hindi mo pa alam lutuin? O baka naman suman lang ang kaya mong lutuin? At dito nga sa aking YouTube channel mga kawaray ay ibabahagi ko sa inyo ang aking isang panibago na namang recipe na talaga naman kakaiba ang lasa nito. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray! At ngayong araw nga ay nagluto nga po ako ng suman. Pero itong suman na ito ay kakaiba ang mga ingredients na inilagay ko. Dahil nga mahilig ako sa saging saba, kaya naman ito ang lulutuin natin. At dito nga po ay nakabili ako ng 5 pirasong saging saba sa talipapa. Nag-crave kasi ako kaya ito na lang ang lulutuin ko ngayong araw. So ayan nga, binalatan ko nga po itong ating 5 pirasong saba. At pagkatapos ko ng balatan, ay sunod ko naman dito ay kinayod ko po siya. Pero kung wala kayong ganitong kayuran, kung may cheese kayuran kayo, ay pwedeng-pwede po yun. Dahil 5 piraso lang ito ay kayang-kaya nyo itong gawin. At sa 5 pirasong saging saba nga mga kawaray, ay marami na po akong naluto. At marami na din po ang nakapag-order nito. So ganyan lang ang ginawa ko, kinayod ko lang siya. At pagkatapos naman ito, ay pinagsama ko na ang ating mga ingredients. Dito magugulat kayo sa mga ingredients na igagamitin natin dahil hindi po ito magastos at talagang makakapagluto ka ng masarap na suman. At sa malinis na lagayan ay pagsasamahin na natin ang ating mga ingredients. Una kong inilagay ay all-purpose flour, 3 cups. At sa ating sugar mga kawaray, 1 and 1/2 cup lang para hindi matamis. Nandun talaga ang lasa ng ating saging saba. At naglagay din po ako dito ng konting aslakang gata. At dito nga po ay kakailanganin natin ng buko, 1 cup din po ito. At isunod na po nating ilagay dito ang ating kinayod na saging saba. At pagsamahin na po natin ito, syempre, mas masarap mga kawaray kapag maglagay tayo ng margarine. At dito na nga po ay naglagay na po ako ng pangalawang gata. Sa ating pangalawang gata mga kawaray ay naglagay po ako ng 3.5 cup. Sakto na po yun. Walang susobra dahil hindi magiging masarap o magiging lata na ang inyong suman. So sakto nga 3.5 cup lang ng ating pangalawang gata. Which is saktong-sakto lang. Kung wala kayong pangalawang gata mga kawaray, kung mayroon naman kayong sabaw ng niyog o sabaw ng buko, ay pwede nyo pong ilagay or isubstitute sa ating pangalawang gata dahil masarap din po. At dahil napaghalo na natin ang ating mga ingredients ngayon ay paghahatiin natin sa dalawa dahil dalawa ang gusto kong flavor. Siyempre, kung ikaw ay nakapalo na sa akin at subscribers ko, makikita mo na ubi flavor ang paborito kong inilalagay sa ating mga kakanin. Dito nga ay naglagay lang po ako ng 1 tablespoon or anong gusto nyong flavor ay pwede rin naman. At dito naman sa isa ay plain lang. Alam nyo ba na mas masarap pa pala ang plain kaysa naglagay ako ng ubi flavor. Pero masarap din naman. Pero the best ay yung wala ng flavor. At dito nga mga kawaray ay gumamit na nga po ako ng dahon ng saging. At alam nyo ba, masarap at napaka-attractive po siya kapag ganito ang gawin nyo. Dito nga ay tinupi ko siya sa dalawa para po ay hindi po tumulo sa ilalim ang ating suman. Kaya ang dapat nating gawin ay ganito lang. Ito, panoorin nyo kung paano ko nga ba ito ginawa para hindi po kayo magkamali at mahirapan or hindi ma-hassle ang inyong paggawa nito. So, ang una natin gagawin mga kawaray ay isinukat ko ngayon ng square. Ayan. Tapos, tinupi ko siya sa pangalawa. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang suman na gagawin nyo. Sa akin kasi, maliit lang. So, ganyan lang po mga kawaray. At inilagay ko nga yan sa butas ng ating steamer. At sa mga magluluto nito, kailangan marami po kayo ng dahon ng saging or maubos nyo lagyan ang inyong butas ng inyong steamer. Kasi pagka hindi mga kawaray, mahihirapan kayo. Kapag magluluto kayo nitong suman, I suggest na punuin nyo po talaga ang inyong steamer. Sa akin kasi, konti lang ang aking dahon ng saging, kaya hindi ko napuno at nahirapan po ako. So, dapat dikit-dikit po ang ating paglagay para hindi po siya matumba. So, ang gagawin natin dito mga kawaray, kailangan talaga marami tayong dahon ng saging at pupunuin po natin ang butas ng ating steamer. Pero kung konti lang or maliit lang naman ang iyong steamer, ay pwede naman konti lang ang iyong dahon ng saging. Sa akin kasi, sobrang laki talaga ng steamer ko. At ang ginawa ko na lang para hindi po mahirapan ulit o masayang naman yung natira, inilagay ko siya sa puto
molder. At dun sa mga magtataka kung bakit nga ba hindi ko muna tinunaw ang ating butter, mas maganda kasi na hindi tunawin ang butter dahil once na lutuin na natin, unti-unti siyang humahalo sa ating kakanin at nagiging maganda ang kinalabasan or attractive siya sa ating mga customer. Yung bang nalulusaw siya sa sarili niya o yung ganun. Kaya mas maganda na ganito po ang gawin nyo. Huwag nyo na po munang lusawin ang inyong butter kapag maglagay kayo. Pero dito lang po sa ating suman, hindi po siya po pwede dun sa mga magluluto ng ibang kakanin tulad ng puto. Kailangan ang ating butter doon ay tinunaw talaga. Pero dito sa kakanin lang na ito, dapat ganun po ang gagawin natin. At dito nga mga kawaray ay niluto ko lang po ito ng 25 to 30 minutes lang. Napakabilis lang lutuin. Diba? Takpan nyo lang after 25 silipin nyo. Ayun, luto na po yun. Or para hindi po talaga kayo mag-alala, isipin na baka hilaw pa 30 minutes ay pwede na. Sa mahinang apoy lang po ito, hindi malakas dahil kapag malakas ang pagluto natin ay mapupunta ang tubig or singaw ng ating steamer sa loob ng ating suman. Kaya dahan-dahan lang or slow lang ang ating apoy doon po sa mga magluluto nito. At nung naluto nga mga kawaray ay ginupitan ko yung dulo niya para makita yung loob. Hindi ko na po pinakita sa videos dahil nga kalimutan kong videohan. Nagtaka ako bakit wala akong video. Yung pala hindi po siya gumagana yung video ko. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko nga ba ginupitan. Pero kaya nyo na yan. After maluto ng inyong suman ay gupitan nyo po yung dulo para makita po ang inyong suman, yung loob ng inyong dahon ng saging. So ganyan lang. At dito nga, di ba, masasabi kong attractive nga. Lalong-lalo na kapag yung ating butter na hindi natin talaga tinunaw, na ihinalo natin dito sa ating suman. Tingnan nyo po ang kinalabasan niya. May konting dilaw. Di ba? Yun po ang isa sa nagpapa-attract sa ating mga customer. Yung parang nag-u-oil pa po siya. So ganyan lang po ang pagluto nito. Napakabilis. Lalong-lalo na po yung mahihilig dyan magluto ng kakanin. I-try nyo po itong ating recipe ngayon. I-try nyo po itong lutuin. At alam ko na kayang-kaya nyong gawin dahil step by step ko po siyang sinabi at lahat ng mga ingredients ay saktong-sakto lang. Pero kung gusto nyo naman mga kawaray ng inyong suman ay medyo may tamis, magdagdag po kayo. Gawin yung 2 cups. Yan. Gawin yung 2 cups ang inyong sugar. Pero doon sa mga hindi mahihilig sa matamis, gawin nyo lang 1 and 1/2 cup dahil pwede nyo na po siyang i-partner. At doon naman po sa mga magtatanong o balak magbenta nito ay dito nga ay inilagay ko po ito sa tab. Kaso nga lang na naman ay hindi ko na naipakita pa dahil sa sobrang excited ko. Marami na ang nag-comment o marami na ang nag-message sa akin na mag-order sila. Ayun, hindi ko na po talaga siya na-videohan or hindi ko na naipakita. Pero talaga ay inilagay ko ito sa tab. Ang laman ng ating tab ay nasa 10 piraso. Sa 10 piraso na ito ay nagbenta ako ng 100 pesos. Doon ko po siya inilagay sa 770 ml sa tab na yon. Doon ko po siya inilagay and then ibinenta ko ng 100 pesos. At kung gusto niya naman na mas mahalin pa, ay pwede niyong ibenta ng 100 to 120 pesos. Sa 10 pieces, pwede niyong ibenta ng 120 pesos. Napakarami na nito at alam ko na malaki po ang kikitain nyo kapag yun po ang gawin nyo. Pero kung sa bilao naman mga kawaray, kailangan ay per piece po yun. Pagbenta ko po ng ating mga kakanin ay per piece din po siya. Nyari po sa isang bilao na yon yung large ay umaabot po siya ng 70 peraso o nasa 80 peraso yon sa ating size 16. O yan. Sa size 16 ko po ay na naglalagay po ako doon, lalo na kapag kayong aking binibenta ay mga puto o sapin-sapin, palitaw, ang nilalaman ng 16, o yan, size 16 ay nasa 85 peraso. Yan, pinagpapatong-patong na yun. 85 peraso sa size 16 ay binibenta ko po siya ng 800. At kung talaga namang tumatawad pa sila, pwede kong ibenta yon ng 750. Malaki na yon, hindi na kayo malulugi. Pero talaga sa bintahan ay umaabot po yun ng 850 pesos. So yun lang mga kawaray. At yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture na gusto nyo ipang post sa inyong mga FB mga kawaray ay pwede kayong dumalaw sa aking FB, Hasmin Kabikis, at hiramin nyo po ang aking mga picture na pwede nyo pong ipang post sa inyong mga FB na pwede kayong mag-post na magbebenta kayo. Yun lang po yun, makatulong na po yan sa inyo at panigurado mayroon pong mag-order niyan. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, gawin nyo na po ito at napakadali lang. Hindi lang puro kasaba ang pwede nating gawing suman. Siyempre, pwede din tayong mag-iba-ibang mga flavor o iba-ibang mga ingredients na ilalagay natin sa ating mga kakanin para lalong sumarap ito at kakaiba ang inyong mga binibenta. Diba? Hindi lang po pwede yung
yung ating mga suman, gawin natin. Lagyan natin ito ng twist, di ba? Dito pa lang mga kawaray, masasabi ko, ito pa lang, attractive na po ito, lalong-lalo po dun sa mga may handaan or dun sa mga nagsisimula pa lang na hindi pa talaga alam kung paano ang strategy magbenta. So, ganito lang po ang gagawin nyo. Syempre, yung inyong mga kapitbahay, mayroong nagbe-birthday, pwede niyong regaluhan sila ng ganito. Konting puhunan lang ay pwede na. Hindi mo masasabi na, ganito, sayang naman na nagregalo ako na ganito magastos. Pero alam nyo ba, dito talaga ako nagsimula sa pagregalo hanggang sa nakilala ako at tinatanong ako or tinatanong ang mga nagbe-birthday kung saan ba sila nag-order. At yun, inire-recommend po nila ako hanggang sa nakilala, nag-post. Ganun lang po ang strategy ko. Yung nagbibigay muna ako dun sa mga kakilala ko. Kasi ang ginagawa ko nun, free test muna tayo. Sa lahat lang ng mga baguhan sa mga gustong magplanong magbenta nito. So, yan lang mga kawaray at sana ay nakatulong po itong videos ko sa inyo at hanggang dito na lang mga kawaray at doon sa mga nagpapa-shoutout, mag-shoutout na po muna tayo. Thank you sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel mga kawaray. At dahil mahal ko ang aking mga subscribers, eto na nga mga kawaray, i-shoutout na po muna natin sila. Unahin natin i-shoutout si Reggie Elliot. Ang sabi niya, magkadungan nga kita dida. Ayan. So, ayan. Ang sabi niya ay magkasabay daw yata tayo dyan. So, ito yung nag-upload po ako ng ating videos. I-shoutout din po natin si Erlinda Losi. Ang sabi niya, wow. Ang sapin-sapin siguro marasa salamat han pa-share. Just God bless you always. I will try maghimo, ang sabi niya. Shoutout din po natin si Rosalinda Pitalcore. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan, yummy. Paggawa ako ng sapin-sapin. Napakasarap po. Shoutout din po natin si Marieta Lopez. Wow, yummy talaga naman. Shoutout din po natin si Amelita Semenivicio. Ang sabi niya, hello, Ma'am Jess. Sarap naman yan. Gusto kong mag-try. Yan, thank you, Ma'am Jess, sa walang sawang pag-share ng iyong napakasarap na mga kakanin. Shoutout po natin si Remy Nopia. Shoutout din po natin si Ma'am Helen Villar. Ang sabi niya, puto kutsinta or putsinta. Shoutout din po natin si Jima Tadyo. Ang sabi niya, wow, yummy Ma'am Jess. Subukan ko po yan. Salamat for sharing. Thank you po sa walang sawang panonood nyo at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Malapit na po ang Kapaskuhan. So, shoutout din po natin si Helen Villar. Ang sabi niya, malay ko or sapin-sapin sa atin. Helen Villar. Shoutout po natin si Mom Life. Ang sabi niya, wow, ang ganda ng kulay. Yes po yan. At pwede niyo pong ipangregalo yan ngayong darating na Kapaskuhan. Shoutout din po natin si Remy Nopia. Ang sabi niya, Ma'am, recipe please. Shoutout po natin. Sabi niya, paano pagmuha ng pangbalot sa cake or dressing ba tawag doon? So, ayan Ma'am, icing po yun. So, ganun. Nandito yan sa aking YouTube channel. Pwede nyo po yan i-search kung paano magluto ng ating ganache at then ng ating icing. So, ayan. I-shoutout din po natin si Christina De Leon. Ang sabi niya, wow. Ano po tawag sa food na yan? Recipe please. Ayan, susunod na po natin yan. Itong ating recipe na ito ay susunod natin i-upload. Shoutout din po natin si Celdy Bernaldez. Ang sabi niya, wow, magluto ng tinitim or cassava roll. Yes, ma'am. Elizabeth Casila. Ang sabi niya, how much first slice po? Yan. Sa first slice, ma'am, ay 15 pesos. Shoutout din po natin si Erlinda Losi. Ang sabi niya, look for fine. Look so fine and more power, kawaray, and God bless you always. Thank you for sharing your talent in cooking. Shoutout din po natin si Erlinda Lusa. Ang sabi niya, sige po ma'am, cake din gusto ko rin matunan. Shoutout din po natin si Ellen Di Luza. Ang sabi niya, wow, maka-order nga po para makagawa ko ng lumpiang sariwa. Thank you po. Kaya buti na lang naka-follow ako sa iyo dahil malaking tulong po ito. Yes, ma'am. Shoutout po sa inyo at sa family nyo. Shoutout din po natin si Orchid. Ang sabi niya, ilang oras po ang pag-steam ng niyog? Pareho lang ba ang lasa ng fresh o hindi na steam? Yes, ma'am. Parehas lang po. Kaya naman po natin yun ini-steam para maiwasan po natin ang mabilisang pagpanis ng ating niyog. Yun po talaga ang technique. Or kung gusto niyo naman po ay pwede niyo rin naman pong lutuin ito sa inyong kawali at
The best po yun. Lalong-lalo na po sa palitaw. Doon ko po yun niluluto sa kawali, yung ating nyug. So, ayan mga kawaray, hanggang dito na lang. Thank you po sa panunood nyo sa aking YouTube channel. Magkita-kita tayo sa December. Mayroon din po ako mga pag-giveaways doon sa mga palaging nagko-comment sa aking YouTube channel. Syempre, kahit konting bagay yan, at gusto ko naman matuwa ang aking mga subscribers. Thank you and God bless po sa inyong lahat mga kawaray!